Ang hinihingi namin, makapangisda kami sa loob ng bahura kasi very abundant ang isda doon. Hindi katulad pag nasa labas ka at delikado kasi yung mga payaw namin nasasagasaan ito ng malalaking barko. Because we have to do this doon sa deep water. Oh, di ba? Nakakalungkot eh. Sabi ko, tang inang buhay ito. Grabe nga pala talagang pagkakabudol namin. Ako nang liliit eh. Sa sarili ko na ganito ko pinagtanggol tong taong ito. Puro palakas sinungalingan. Ngayon naman papakita ko naman sa inyo, isang topic naman po natin, eto ho, on how I come up with this conclusion. Okay, magandang araw ho sa inyong lahat. Ako po uli ang inyong abang lingkod, Johnny the Bagger. Okay, pag-usapan natin ngayon, ito pong Pogo. Na matagal na pa lang o matagal na hong planong ipasok dito ng sindikato. So nung chinek ko nga rin yun sa internet kanina, so tinaype ko roon kung kailan nagsimula yung Pogo rito sa Pilipinas. So nakalagay roon sa wiki, 2016 nagpa-process na po ang PAGCOR ng Pogo license. Sabi ko, what? 2016 meron ng Pogo rito? 'Di ba? Pero hindi pa ho ito yung full na Pogo. Pero totoo ho, panahon pa ni Gloria Arroyo, meron ng mga Pogo-Pogo rito pero hindi ho ganyang kasasama. Okay, ang tawa ayun naman po mga tatlo ho kasing level yan eh. Yung isa diyan ang ginagawa nila yung service provider, tapos yung online yung mismong yung tao ang nakikipag-transaction doon sa sugalan. Tapos meron naman pong BPO side, which is the back office. At yan po yung matagal na rito sa Pilipinas, yung back office. Yan. Ngayon, ang problema, doon po nanggagaling yung nakawan sa mga credit cards ng mga sugarol na naglalaro dyan sa online gaming na yan. Or parang online casino. Okay. So ngayon, ito hong sinasabi nila Risa Ontivero sa kanilang investigation, ito pong Tarlac Pogo, ito nga money trail, nagli-link daw po dito sa kay Michael Yang, sa kapatid po ng economic advisor ni dating Pangulong Duterte. Ito, si Michael Yang. And sabi diyan na they have found the money linked to the brother of Michael Yang, a Chinese businessman who was the economic advisor to the former President Rodrigo Duterte. Ang pangalan ng taong ito, ng kapatid niya, ni Michael Yang, ay si Hongjiang Yang. Okay? Now, ito rin ho yung kanyang pera ang ginamit pagpondo ng Hongsheng. Okay? Doon nagkakamali, itong Hongsheng, hindi ba't ito yung nagrenta doon sa Baofu, right? Yung Baofu, ang lupain o property nito ni Alice Guo, ni Guaping, ni Happy Pig. Okay. And then, sabi rin it was Hong Jiang's brother, Hong Ming, aka Michael Yang. Yan pala tunay niyang pangalan ni Michael Yang, Hong Ming Yang. Diba? Yang Hong Ming. Okay, parang Yao Ming. Sabi, who is more publicly known? After all, it was Michael Yang who was given contracts by Malacanang that designated him as Duterte's economic advisor. Okay? Ayan, pruweba. Ito kita niyan, fullwind.ph. Hindi ba't ito po ay Pogo? Ito po bang Fullwind? Alam ko parang narinig ko yan sa kay Harry Roque. Yung Fullwind. 'Di ba? Doon sa nakaraang pagdinig nabanggit diyan. Lagi naman nababanggit ang Fullwind pero parang ito yung may naging kliyente ni Harry Roque. Anyway, ang punto natin dito, ito hong si Michael Yang, si Hong Ming, Yang Hong Ming, ito po ang Presidential Economic Advisor ni Digong. At tignan nyo naman, my goodness, ang kanyang opisina. Diba? Office of the Presidential Economic Advisor.
At ito hong si Michael Yang, ayon nga rito kay Sierto, may connection ito sa mga Chinese dignitaries. Diba? Naalala niyo yung nakaraang kinontent natin base sa revelation rito ni General Bronner na ang China po ay nanghihimasok dito sa panloob nating mga usapin. Diba? So, at this time, ang nangyari po rito, sa panahon po niya ni Digong, mismo ang China na ho ang nagpapatakbo halos ng ating ekonomiya. Ito ho yung bukod sa meron siyang NEDA, pero ito ho ang isa sa kanyang kumbaga, malapit sa kanyang tainga. Dahil matagal na nilang kakilala ito sa Davao days pa lamang ni Digong nung siya po ay mayor. Diba? Kaya nga, ang laki ng, dito rin ho nanggagaling yung sinasabi ni Duterte na napakalaki ang utang na loob nila sa China. Bakit? Dahil nga po, kaya paniniwala rin niya na China ang kailangan natin para umasenso ang ekonomiya ng Pilipinas. Kasi nga po, gumanda ang ekonomiya, ang lagay ng Davao City. Which is now the haven, di ba? Ng mga illegal na mga nangyayari dito sa ating bansa. Yung mga involved na tao, doon ang haven. Doon din ang kanilang exit corridor. Yan, that's Michael Yang. Look at this. Philippine representative, Chinese yung ating representative, puro yan. No, Michael Yang, third from the left, represent the Philippines in the 2017 All-China Federation of Returned Overseas Chinese. Yan. So, a known company, yung Fullwin, a known company that Hongjiang incorporated in the Philippines is Fullwin Group of Companies, which is Michael Yang, also affiliated himself with Fullwin Incorporated in 2017 and in October 2017, Hongjiang's co-incorporator in Fullwin is Gerald Cruz. Gerald Cruz po ay isang inchik din. Okay, ginamit lang yung pangalang Gerald Cruz pang Pilipino. Also, co-incorporated ng Pharmally Biological Company. 'Di ba? So, nakikita nyo na dyan yung koneksyon ng Pogo at saka ng Pharmally. Okay? Tingnan nyo naman 2017 po ang pinag-uusapan natin dito. So, ibig sabihin, may prior days, months, or baby years nang matagal na po ang plano rito. 'Di ba? Kasi sa China, ito lang sinasabi nga po nila, ang Pogo ay illegal sa China. 'Di ba? Ayaw ng China, and itong policy ni Duterte, wala pang pandemic nito, ipinasok niya ang Pogo sa Pilipinas. Kaya po dati sinasabi namin na naging maganda ang ekonomiya. Yun pala, kaya po umangat dahil po dito sa Pogo. So Pogo money. Ang China walang pakialam as long as hindi po sa bansa nila yung illegal activity. So sa ibang bansa ito, they don't fucking care. Meron ng Pogo sa British Virgin Island. Diba? Formerly pharmaceutical executives, when they were being grilled in the Senate, said Michael Yang was their financial. Napigana sila. Sinabi na nila. Kasi ang problema rito sa Pharmally dati, kung question ito, wala naman pala kayong malaking puhunan para magi kayong supplier ng ganito kalaking kontrata. At ang maliro na ginawa ni Duterte, imbis na, and tama si Leni Robredo at the time, bakit nyo ibinigay pa ang kontrata sa Incheck para mag-import ng mga PPE? Diba? Problema, yung PPE overpriced. Tapos ang dineliver dito, substandard. Sa China po, bawal po silang gumamit ng substandard. Pero pagdating po sa pang-export, yun po ang substandard. At yun ang dineliver dito, substandard na mga PPE. Tapos ang presyo ho, beyond the standard, ang laki. So, tubong lugaw. Ngayon, ito hong si Michael Yang, ang kayamanan niya, ang ginagamit. Siya yung financier nga, na sinasabi, at saka siya rin yung guarantor. Tapos dikit pa sa presidente. Kung ang ginawa ho sana dyan ni Duterte,
kung talagang gusto niyang tumulong sa taong bayan, yun pong mga lokal nating mga mananahi rito ng damit. Di ba? Yung iba nga sa kanila nag-switch na para mag-ready sa pagtahi po ng PPE. Yung mga taga Taytay, Rizal Province, yung mga taga Bulacan. Maraming mga patahian dito na natenga nung panahon ng pandemic. Pero they were ignored by the president. Bagkus ang pinagbigyan, ito pong pagkakaperahan. Diba? So nasaan po yung malasakit doon? Diba? Nasaan ang malasakit? Kung totoong para sa bayan, nagmamahal sa bayan yung sinasabi na siya lang ang tanging naging presidente ng Pilipinas na may malasakit sa bayan. Paano na lamang kung hindi si Duterte ang naging presidente nung panahon ng pandemic? Diba? Well, ang sagot doon, common sense lang. Kahit sino pa maging presidente, gagawin ang nararapat para makasalba silang lahat. Hindi lang siya, pati yung mga tao. Diba? At ang nararapat din ng gagawin, syempre kung ano yung mga pwedeng matulungan sa ekonomiya natin, umikot, itong mga mananahi, yun ang dapat na binigyan ng kontrata rito. Diba? Tinulungan. Ang daming supply ng mga tela pang PPE nandyan sa Divisoria. Nakatenga lahat. Pwedeng mabili ng mababang presyo dahil mataas ang demand. Tapos abundant ang supply. Diba? Makakamura pa. Ano nangyari? Hindi rin naman agad nakakarating dito yung mga galing ng China. Sayang nga di ba? Okay, sabi rito, Pharmalist executives were able to meet Duterte at one point because Michael Leong introduced them. Michael Leong was able to have critical access to Duterte and Malacanang and maintain good network with top Chinese economic officials and executives of major China state-run companies. See? Pharmaly itong pinag-uusapan natin dito. One Pharmaly Pharmaceuticals anomalous acts was being able to win millions of pesos in projects from the government when they had less than $1 million in capital. Ito na nga po, yung saan ang nagpi-finance dito ay si Michael Yang. Siya rin po yung guarantor. And which is not typically allowed by the procurement law. Anong ginawa nila? Sinuspend nila yung kahigpitan ng procurement law. Kaya nga sinasabi, this is a premeditated plunder ang ginawa nila. Para magmukhang legal, naging legit, bago nila ito orderin, ay naglabas sila ng Bayanihan Act. Di ba? 1 and 2 yan. Para yung mga pamimili, babahala na kayo sa buhay nyo, kanya-kanya na tayo. Pag nasita tayo ng COA, may babalandra tayo sa COA-ang panampal, meron tayong Bayanihan Act 1 and 2. Na kung saan, niluwagan ang ating Procurement Act. Kasi nga, we are racing against time to save people's lives. Ganon ang argumento nun. Then, sabi ko nga mukhang one big, happy Pharmaly pala itong mga Pogo at Pharmaly members. Baka nga itong Pharmaly pala ang farm na kinalakihan ni Alice Goo. Kasi di ba sabi ni Alice, lumaki po ako sa farm. Sabi ni Manilisa, baka namang farm na tinutukoy dito, Pharmaly pala. Kasi wala namang nagpa-describe sa kanya. O sige, kung totoong lumaki ka sa farm, anong itsura ng farm? Anong klase ng mga hayop ang nandun sa farm? Di ba wala naman sabi, said Ontiveros taking a swipe at the suspended mayor's claim that she grew up in a farm. Diba? And, ito. Okay. Tapos na yan. So, mabalikan ko lang. Grabe, di ba? So, ito pong nangyari dito sa atin, mismo ang gobyerno po ang naging sindikato. Sinindikato tayo. Etong presidenteng ipinasok ni Amy Marcos mula pa noong 2015, trinabaho na nila na mapatakbo ito, and then 2016 kumandidato at naging presidente. Gimmick-gimmick nga lang daw po yung last minute niyan sabi ni Vlad. Si Vlogcaster din. Kasi talagang totoong tatakbo. Kaya lang,
Hindi po aware yung mga Pilipino sa gimmick niya sa Davao na urong sulong. Kaya naging epektibo rito urong-urong sulong. Plus yung style ng papilo-piloso po sa debate. Yan. Di ba? So maliwanag na maliwanag ang kanilang ginawa rito. Itong mga taong kriminal sa ating bayan, yung mga nagbigay daan para maging presidente, etong si Duterte. Sila yung isa sa mga tunay na may kasalanan, mga dahilan kung bakit natin dinadanas yung kapiyestehan ngayon dito sa bansa natin. Kasi lahat po nangyayari sa mga unang kalahating taon ng sumusunod na mga administrasyon, ito po ay bunga ng mga pinagagawa ng nauna sa kanya. Kung si PBBM po, pagbaba niya sa 2028, asahan nyo na yung first 3 years, it's either mabuti, masama, na mararanasan ng susunod na administrasyon, yan po ay attributed sa Marcos administration. So kung papaanong ito rin po, attributed ito sa Duterte administration. While at the same time kasi hindi naman po magic ang mga pagbabagong mangyayari. Na pag-upo ng presidente, katulad ng sinasabi ng isang magaling na vlogger, pag nanalo si PBBM, magbabago na ang lahat. Uunlad na ang bayan, bababa ng mga presyo. Yun po yung budol vlogger. 'Di ba? Ang daming ganun, laging viral yung kanyang mga content. Kasi daming utu-utu sa Pilipinas. Ayaw mag-isip, gusto na lamang makemarites. 'Di ba? Ay nako, sipin nyo pagpasok 2017, pero sabi roon sa Wikipedia, 2016 nagpa-process na ng Pogo license ang PAGCOR. Tapos 2017, nagka-Pogo tayo rito. 'Di ba? Oh. Tapos ang China sinasabi, no, that's illegal, ayaw namin yan. Nagagalit ang China pero wala pa rin siyang pakialam. Diba? Grabe. So, yung mga circle of friends niyang mga in-check, na mga sangkot sa mga illegal, tignan nyo naman, nagkaungkat-ungkatan. Kaya I would congratulate at this time yung mga bumoto kay Risa Ontiveros. Tama? Because without Risa Ontiveros, walang mangyayari dito sa Pogo na to. Wala akong senador na may buto dyan na uungkat dyan. Kaya sometimes maganda rin ang merong opposition Pero dapat ang sa opposition may utak. Di ba? Okay, so iwanan muna natin ito. Ay my God, hindi gobyernong budol gobyernong sindikato. Yun ang meron tayo sa nakaraang administrasyon.